Ito yung assistant ni Zaldico, merong yate, tsaka sariling kalye. Tingnan na, panoorin natin Ganda to. Sa simpleng kalsada naman sa isang barangay, parehong proyekto, parehong tilap iniwan sa alanganin. Yun, no? Dito sa barangay Kabasan, sa bayan ng Bakakay sa Albay, may inilaang 100 million pesos na budget para sa paggawa ng konkretong kalsada na may habang halos 2 kilometro. Sa record ng DPWH, completed na ang status nito noon pang 2022. Pero sa Tapos na pala ng aming team sa barangay, ito ang kanilang nadatnan. Kalsadang hindi natapos. Tila pinatag lang at binuhusan ng graba. Kaya naman ang pagdaan dito, kalbaryo. 100 million, no? Mga bato, madulas. Kaya nahirapan talaga sila. Hindi maiwasan na may na-aksidente. Kahit mainis mo po kayo magalit, wala naman po kayo magagawa kasi wala naman sa amin yung mga nagtrabaho, iniwanan dito. Ang iniisip ko lang, yung bakit hindi pa na simento, hindi pa concreted. Bakit nailagay doon na completed? Kung maulan, madulas. Lalo na kung may patay, siguro kung galing doon sa ilang barangay doon, bababa. Kung minsan lalong na double accident kasi yung dadal ng pasyente, kung minsan nadudulas. Mahirap at nakakaawa talaga. Isa sa mga napeperwisyo ang teacher na si Edith. Simula umaga, tuwing kami ay papasok ng school and after school po. Doon po talaga kami dumadaan at wala pong ibang daan. Sacrifice po talaga. Tsaka yung gastos po sa motor, yung maintenance po, yung sa gulong, madaling masira po. Yung mga bato nga po, sir. Oh, lalaki, oh. Ang proyekto iginawad din sa SunWest Construction and Development Corporation at Hightone Construction na parehong pagmamay-ari ng pamilya ko. Ang DPWH naglabas ng pahayag tungkol dito. It must be emphasized that this is phase 1 of the undertaking. The scope of work covered was limited to road opening and protective structures. The road concreting is programmed to be funded in the succeeding years. Ang galit ng kapitan ng barangay Ano daw? Kabasan, mas lalo pang sumidhi nung nadiskubre niyang sa kabilang bayan Ayan, ng Santo Domingo, may isang barangay na nabigyan ng mahigit 1 billion pesos na budget 1 para billion? sa road construction. Gayong Tipin nyo na, isang barangay, 1 billion. 1,000 lang ang bilang ng mga residente doon. Ito ang barangay Alimsog. It's a fishing village in Santo Domingo with around 276 families. And maglalagay ka doon ng 750 million na road. So nakakapagtaka, saan papunta yung road na yon? Pag-abot po dyan sa Saan nga ba papunta yan? po ang mga project. Wala po ako dyan na knowledge. Sa aming pananaliksik, isa lang ang road construction project na nakalaan para sa barangay Alimsog sa 2024 NEP White Beaches, National Santo Domingo, Expenditure Albay. Program. Ang budget na ibinigay daw para sa barangay Alimsog, 5 million pesos. Pero pagdating sa GAA, ang iisang proyekto para sa barangay na ito, naging 6. At ang naunang 5 million pesos lang na inilaan, naging 1.1 billion pesos. Parang magic. Dito sa bicameral Grabe. na to, nangyayari ang mga insertion, no? Dahil nga bantay na bantay tayo dun sa debate, dun sa lower house at saka sa upper house. Pero kadalasan, pagdating sa bicameral, hindi na natin masyadong nababantayan. Kaya nga isa sa mga panawagan namin, ilabas sa publiko yung bicameral committee report ng 2023, 2024 at 2025. Binaybay ng aming team ang ginagawang coastal road ng barangay Alimsog. Putol na siya, yung kalsada, no? Dito naabutan nila ang mga truck na may nakasulat na Hightone Construction Company. Meron ding maliit na field office ang DPWH. Walang tao. Walang masyadong mga kabahayan at sasakyan sa lugar. Pero ang
kalsada, 2 lanes, at kompleto pa ang street lights. Oh, grabe naman. Matapos ang ilang minuto, narating ng aming team ang dulo ng kalsada. Uy, Kung saan ano yun? naroon ang isang maliit na rest house. Oh, rest house, oh. Hindi kalayuan. Uy. Ano yan? May isang Yate, ah. taong sa isang sementadong pantalan. Ayon sa caretaker, ang rest house daw na ito at yate pagmamay-ari ni Greg de la Cruz na dati raw personal assistant ni Congressman Zaldico. Greg de la Cruz? Assistant lang yan, ha? Assistant. Meron siyang yate. Tingnan mo, may vested interest using the people's money to benefit not really the people. Lalong-lalo na kung ang contractor ay yung firm mo rin. Tatanong ang mga tao, bakit daw doon? Wala naman na magkinginabang doon, walang dadaan. Ano daw yun? For private, personal use. Dito, maraming nangangailangan. Hanggang sa binubuo ang ulat na ito, patuloy naming sinubukang kuhanan ng pahayag ang kampo ng mga ko, pati na si Greg de la Cruz, pero wala silang tugon. Samantala, Grabe. Tapos hindi na siya mahanap.